Nako, heto na mga kababayan, galit na. Imelda Marcos sumabog sa galit. Health condition ni BBM kumpirmado, delikado na. Aba, yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin ipi-play yan mga karibin natin, eto, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito sa social media. Ito po ang balita mga kababayan mula po sa Batas PH. Sabi po kasi dito ni Palace Press Officer Claire Castro, mga kababayan, nako, eto, basahin ko muna sa inyo at bigyan po natin ng matinding reaksyon to. Sabi niya po kasi, may balita na may nagbabayad na ibang bansa para bayaran itong mga trolls na ito, at ito ay para sirain yung interest natin. So, yun yung mahirap. Meron tayong mga kababayan na nabibili tapos bibenta pa yung sariling integridad ng bansa natin. Ay, ko po. You know what, Claire? There is no such word na sirain sa administrasyon ninyo. It is not applicable, di ba? It is not applicable because you yourself ruin this administration. Totoo po yan mga kababayan, hindi po kami, hindi po yung taong bayan, hindi po yung mga vloggers ang sumisira. Kami po ay nagbibigay lamang ng reaksyon, no? Okay? Tayong mga taong bayan, nagbibigay lang po tayo ng reaksyon sa kung anong sinasabi nila. O sa palagay niyo po ba mga kababayan, no? Trolls po bang matuturing ikaw na nanonood? Diba? Yung mga Pilipino, trolls po bang maituturing kung maglabas sila ng kanilang saloobin? Okay? Hindi. Mas trolls ka pa nga Diba? Clear? Mas troll ka pa. Kasi ikaw ang nagpapakalat ng maling impormasyon. Grabe, no? Tapos sabi niya pa dito, may balita na may nagbabayad na ibang bansa. Tumbukin mo. Yan ang mahirap sa inyo. Kasi kayo po ay official. You are the official spokesperson. Diba? Tagapagsalita ka ng Malacanang. Tapos ganyan ang ganyan ang tirada mo. May balita na may nagbabayad na ibang bansa. Talagang maraming magagalit na ibang bansa. Ibiruin mo, hindi mo pinangalanan. Ngayon, yung mga ibang bansang sinasabi mo, o sabihin natin China, Russia, kung ano-ano pang mga bansa, mga kalapit bansa natin, mga kapit bansa natin. They will assume, di ba? Na, teka lang, baka kami yung sinasabi ni Claire Castro. Hindi na natin to susuplayan ng langis. Kasi nagpaparinig di ba? Ngayon, Claire, kung talagang matapang ka, sabihin mo kung anong bansa yung sinasabi mo para malaman nila. Opo. Para malaman nila. Kasi sinisiraan mo sila Ganyan ba dapat ang isang, di ba? Walang yagbols, di ba? Anyway, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito, at ito, teka lang. Meron pa akong gustong i-point out dito. Sabi niya dito, so yun ang mahirap. Meron tayong mga kababayan na nabibili tapos ibinibenta yung sariling integridad. Nako, Claire. Yan ba ang tingin mo sa amin? I mean, yan ba ang tingin mo sa taong bayan? Nabibili? Opo. Kayo nga. Diba? Buti nga, for example, kami nabibili. Okay, for example lang, for the sake of the argument na nabibili daw yung taong bayan. Okay, nabibili ang taong bayan. Kayo nga, nagnanakaw Diba? Kayo nga, mali-maleta Taong bayan pa kaya. Diba? Huwag ganon. Maraming masasaktan.
Tulad dito sa comment section mga kababayan, basahin po natin, okay? Sabi po dito ni Virgilio, don't stand up there and say may balita na may mga trolls. You have all the resources to find out the truth. Present evidence that the least expected of a government official, correct. You're supposed to talk with evidence. You're supposed to speak with evidence. No? Hindi yung hanging, di ba? Sa bagay, sabi nga ni VP Sara, kung maaalala nyo, si Claire Castro ay garbage in, garbage out. Ang lumalabas po at pumapasok sa utak ni Castro ay puro basura. Diba? Yun po ba nagbayad ng trolls ay yung may 2 billion budget para pambayad sa trolls? So, sino bang may... Ngayon kung... Kasi ibang bansa daw no? Kaya hindi natin maiko-connect si BP Sara dito, okay? Kung si BP Sara ang magbayad sa mga trolls, di ba? Magkano lang bang budget ni BP Sara para ipambayad pa sa mga trolls? Kayo dyan sa PCO, may 2 billion yata kayong budget. Saan nyo ginagamit yan? Dapat nga wala na kayong budget di ba? Kasi nandyan lang naman kayo sa Malacanang. Huwag nyo nang budgetan yung mga anong tawag ni pitch update niya sa mga press corps na yun. May tawag dyan Andito sa dila ko, hindi ko lang mabigkas. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below. Kasi eto, bago po natin i-play yung video mga kababayan, eto muna. No? Ay, grabe. They really twisted, no? Na-twist na po nila yung mga issue, no? They already diverted the issue to other issues, mga kababayan. Ano po bang issue natin, mga karabi natin? Ano po bang problema natin, no? Yung flood control and Saldico. And yet, eto po si Junvic Remulla. Sabi niya po dito ni DILG Secretary Junvic Remulla, okay? Pupuntahin ko si Harry Roque sa Vienna to have him arrested. Grabe na ito. Sinagot po siya ni Roque. Sabi ni Roque, aantayin niya daw, okay? Kung ayaw mong ikaw ang mapahuli ko, huwag mo kong arestuhin dito sa Austria. Ganun pa man, inaantay kita rito, magkita tayo, di ba? Pero hindi po yan ang gusto kong i-point out dito. Ang gusto ko pong i-point out dito mga kabayan, bakit si Harry Roque ang tinatarget mo? Ang hinahanap ng taong bayan si Saldico. You have to present Saldico para ma-pinpoint na or para mapatunayan na yung mga pinangalanan niyang big fish. Diba? Huwag mong lipirin ng taong bayan. You twisted the issue, Remulla. No? I don't care kung palagi ka pong nagpapapress con, but please do your job. Tagal na naghihintay ang taong bayan kay Saldico. And yet, wala po kayong pinapakita. Wala nang bali-balita kay Saldico. Diba? Buhay pa ba? Humihinga pa ba? Mainstream media, can you please follow up? Investigative journalism supposed to do with this? No? Nasaan na? Yung mga investigator nating mga media practitioners. Diba? Wala tayong naririnig mga kababayan. Diba? Dati, alam nyo, napakalaki po ng pagkakaiba ng media noon at ang media ni Marcos ngayon, di ba? Dati, kaunting impormasyon lang mga kabayan, they always verified, no? Yung mga impormasyon sa panahon ni former President Duterte, napakabusisi po ng paglalahad, pagbabalita ng mainstream media. Pero ngayon, po. Ano ba kayo? Vloggers din ba kayo? Di ba?
Grabe, napakalaki po ng pagkakaiba ng mainstream media noong panahon ni Duterte at ni Marcos ngayon, mga kababayan. Media in the present, nako po, masyadong tahimik, no? Masyadong tahimik, okay? Pero noon, maka-PI lang si former President Duterte. Nako, malaking issue na sila. Pero ngayon, si Marcos, hindi maintindihan yung pagsasalita. Wala kayong reaksyon, hinayupak kayo. Mas matindi pa yan sa PI. Opo, yung pagsasalita ni Marcos na hindi maintindihan, mas matindi pa yan sa PI. Opo, buti nga yung PI ni former President Duterte na iintindihan natin eh. No? Eh itong pagsasalita ni Marcos hindi natin maintindihan. Yeah. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Pero eto, basahin po muna natin ang ilan po sa mga naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Manalo, labanan mo muna, pumutok yung panuntok yung naghamon sa'yo nung nakaraang rally. Matapang ka lang naman daw pag may kasama ka. Pero pag mag-isa, hindi mo kaya. Totoo ba yon? Ayan. Unahin mo muna yung mga nagnakaw dyan sa gobyerno, pati si Saldi ko, para magka-justisya naman yung flood control, correct. Laban lang, People's Attorney Harry Roque. Ayan, sabi po ni Joel. Sabi naman po dito ni Chito Gran, how about Saldi ko? Better to get him in Portugal as well. Mas malaki ninakaw noon, correct. Alam ko sasabihin ni Remulla, muntik ko na ma-arrest ito. Kaya lang, nakapiglas parang ala atong ang, ayan na mga, kasi inuuna nyo kasi ang press con ninyo. Kaya magre-react talagang taong bayan. Bakit? Kung ginawa mo, ganito ang ginawa mo, punintahan mo agad si Roque dyan sa Viana, inaresto mo, pagbalik mo ng Pilipinas, eto na si Roque. Huwag mo uunahin yung inuuna mo yung mga, sa bagay, you have to imagine. Pag hindi mo kaya ang isang bagay, you have to attract. Parang law of attraction, di ba? Parang pag hindi mo kaya yung isang bagay, iisipin mong kaya ko to. Yan ang ginagawa ni Remulla. Kaso nga lang, hindi siya pinagbibigyan ng kalikasan. No? Wala. Hindi mo kasi makukuha yung law of attraction if you are not doing it. No? If you are not doing something to make it happen. Di ba? Mahirap yung nakahiga ka na lang tapos law of attraction ka pa rin. Sige, gusto kong yumaman pero nakahiga ka lang. Gusto kong mahuli si Atong Ang pero nakahiga ka lang. Yun ang mahirap. Hindi po mangyayari yun mga kababayan. At yun po ang ginagawa ni Remulla. Not even Remulla. This administration, mga kababayan. Puro lang sila law of attraction. To make us believe na talagang eto yung mangyayari. But in the real world, iba po ang nangyayari. Okay? Anyway, ito na mga karbi natin. Ano man po inyong opinion dyan, just comment down below. At eto, pasadahan na po natin ang video. Pasok! Ito ang nakakagulat. Viral na trending sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kung may isang tao man na talagang makakapagsabi ng katotohanan tungkol sa kalagayan ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., yun ay kanyang ina na si former First Lady Imelda Marcos. Kaya panawagan na sa mga Pilipino sa former First Lady, basagin mo na ang iyong katahimikan at sabihin mo na ang katotohanan. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang kalagayan ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos nga maging controversial ang mga larawan na inilabas ng palasyo kung saan ay kanilang sinasabi na okay lang daw talaga ang kasalukuyang Pangulo. Ngunit sa kanilang inilabas sa larawan ay parang mga lumang picture daw di umano ito at talagang nalalayo ito sa kasalukuyang estado ng pangangatawan ng Pangulo. Kaya sigaw na marami sa ating mga kababayan, former First Lady Imelda Marcos, basagin mo ng katotohanan para manahimik na ang taong bayan. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakiclick mo rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin.
At yun na nga mga kapinas, umani ng reaksyon sa social media ang pahayag ni Public Health Advocate Dr. Richard Mata matapos niyang maglabas ng isang sekretong komento kaugnay ng isang video news report ng isang mainstream media kung saan makikitang kasama si Paulo Marcos Jr. ang namayapang si dating Senate President si Juan Ponce Enrile. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan ang napaisip na kung totoong nasa mabuting kalagayan ng Pangulo ay bakit kailangan pa nilang maglabas ng lumang video at magsinungaling sa sambayan ng Pilipino para lang sabing okay lang ang kalagayan ng kasalukuyang Pangulo. Kaya dahil dito ay marami sa ating mga kababayan na nanawagan na dapat ay paalam na sa sambayan ng Pilipino ang tunay na kalagayan ng Pangulo dahil karapatan nila or kalapatan nila ito dahil sila ang nagluklok kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya karapatan nilang malaman kung nasaan na ang Pangulo lalong-lalo pa ngayon na nahaharap pa sa crisis ang bansang Pilipinas. Ayon pa sa official report nilabas ng ang balita ngayon sa kanilang official Facebook account. Nasaan ang Pangulo? Ito ang tanong ng retired Major General Romeo V. Puquis kaugnay sa umunay kakulangan ng pampublikong pagharap ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa gitna ng mga usapin ng bansa. Sa kanyang viral post, direkta niyang inilahad ang kanyang pangamba. Nasaan ang Pangulo? So yan mga karibin natin, no? Nakakahiya ito. No, nakakahiya itong pangyayari. Unang-una, di ba, nung mga nakaraang administrasyon, hinahanap lang po ang Pangulo after the at mga bagyo, di ba, mga sakuna, o hinahanap po noon si President Duterte, nasaan ang Pangulo, okay? O, nung may mga sakuna tayong nararanasan. Pero ngayon, wala tayong nai-experience na gano'n, di ba? Hinahanap ang Pangulo parang yung ordinaryong araw lang para sa atin, di ba? Yung normal days, di ba? Hinahanap ang Pangulo. Bakit? Nasaan ba ang Pangulo? Okay. Nasaan nga ba ang Pangulo, mga kababayan? Kasi supposed to be, no? Makikita po natin yung ganitong video, ganitong larawan ng Pangulo, yung payat na siya, di ba? Okay? Pero sa mga kumakalat pong videos at mga pictures online posted by friends and families, no, ni President Bongbong Marcos Jr., throwback lahat eh. Even the first family posting pictures na throwback lang. So, nasaan po ba talaga ang Pangulo? Sabi nila, okay naman daw ang Pangulo, mga kababayan. Even doon po sa celebration ng Araw ng Kagitingan, no? I think, hindi po ang Pangulo yun eh. Ito, opinion lang kasi iba-iba yung nakikita natin sa present, yung mga nakaraang araw, kaysa po dito sa mga lumabas na video, no? Minsan may lumabas pa, kasama pa si Enrile. Ano ba kayo, mainstream media? Are you protecting the presence of the president? Are you doing something to make it look real? No? Pero ano nangyayari? Nabubuko kayo kasi alam nyo na, walang bahong hindi sumisingaw, di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.